Get insured. Get insurance. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nag-iipon ka pero hindi mo alam kung anong purpose ng pag-iipon mo. So, yung iba, nag-iipon pero hindi alam kung anong para saan yung ipon na yon. So, para sa'yo, you have to get insurance. Yung insurance na yon ay kung ilagay mo sa insurance company, yun ang yung money mo ay yung iba doon ay mapupunta sa insurance mo at yung iba ay mapupunta sa investment. Pero kung yung money mo ay iniipon mo lang, nilalagay mo lang sa cabinet, doon sa coin, ano ba yung lalagyan ng mga coins, lalong-lalo na kapag paper, anong mangyayari doon sa pera mo? Iba ka anayin, baka mabasa kapag biglang bumaha. O, di ba? Pero pag ilagay mo naman sa bank, hindi yun naman tutubo. Maliit lang yung tubo. Siguro 1.25% lang yung kikitain. Pero pag sa insurance mo ilagay, yung money mo ay maaring magkaroon ng return ng 4 to 8%. O, di ba? I-compare mo doon sa bank na 1.25% lang. Pero pag sa insurance, meron silang return na 4%, 8 to 10%. Nilalaanan mo yung insurance mo. Dahil yung insurance mo, gagamitin mo kapag mawalan ka ng trabaho, 'di ba? Para sa mga major events, para sa mga major expenses. Alam mo yung major expenses natin? Pagkain, bills, yun, yung mga major expenses natin. Medical, 'di ba? Kaya dapat yung mga major events, mga sickness dapat pinaghandaan. Ayun, ang sa pamamagitan ng pagkuha ng life insurance. Guys, huwag kayong matakot na kumuha ng life insurance dahil yung insurance dito sa Pilipinas ay may nag-handle na government dyan. Ayan yung Insurance Commission. So, under government ang insurance. Lahat naman ng insurance ay legit naman talaga. Depende lang sa inyo kung saan kayo napunta. So, minsan, kailangan nyo talaga mag-research. Kung kayo ay mag-iipon or kukuha ng insurance, dapat suriin nyo yung company at yung advisor na makakausap nyo. O, di ba? So, dapat doon kayo sa legit. Yung aalagaan kayo for life. 'Di ba? So, yung money mo para sa iyong retirement o kaya para sa iyong illness ay pwede mong ilagay sa insurance company dahil meron namang return na 4, 8 to 10%. So, hindi sayang, 'di ba? Kaysa kung ilagay mo lang sa cabinet, kakainin ng daga or ano ba yung mga insect na kakain. Oh, may napanood akong video. Yung laman ng bank niya, piggy bank ba? Yung jar, ano ba yung jar or gallon ba yun? Mga paper ng 100 or 1,000 yung nilalagay niya. Ngayon, pagbukas niya, wala na. Inanay na yung sirang-sira na yung mga papel ng pera. So, ayan, umiiyak na lang siya. So, hindi secured. Hindi safety. So, kaya, kung mag-ipon ka, mag-invest ka, dapat yung safety ang inuuna mo. Isipin, kung ito ba ay magkakaroon ng return in the future, ito ba ay mapapakinabangan mo, hindi masisira, hindi maapektuhan ng mga bad calamity, 'di ba? Ng mga
disaster, 'di ba? So, alam nyo, yung disaster ng life is yung magkaroon ng sickness. Alam natin na maaari tayong magkasakit, pero hindi natin alam kung kailan. Kaya, dapat ay mapaghandaan. Kumuha ka ng life insurance. Dahil yung life insurance ay mapapakinabangan mo kung magkaroon ka ng knock on wood, accident, magkasakit ka, pwede mo magamit. Pero, swerte ka kapag hindi mo yun magamit for disability, for sickness. Dahil, pwede mong kunin yung buo. Makukuha mo ng buo yung maturity benefit or living benefit. So, walang tapon. Hindi mawawala yung pera mo. Secured na secured. Kaya nga, insured eh.